karon may tungod sa knowing and understanding God's will in Christ Jesus. Under gihapon ni sa tuang theme series the gift of graces in Christ, no series. Gikan na ato ang last October hangtod na sa December. And then importante kayo ni paminaw na tog maayo kay ang kaning kabubuton sa Ginoo mayun ako daan sa inyo ha. Kung atoan lang gini masabtan o ato ang sundon mo ni pinaka the best nga mahitabo sa atong kinabuhi, mo ni pinaka the best nga pwede natong mabuhat samtang napata diri sa kalibutan. Unya pag mutuman ta og mo obey ta sa kabubuton sa Ginoo, muhatag pud na og kaayuhan sa atong sa kinabuhi. Nga di lang kaayuhan well-being kundi mga panalangin gyud sa atong sa kinabuhi. Amen. Sana atoan ang nasabtan, no? So muna itong isgutan karon the gift of knowing and understanding God's will in Christ Jesus, which is according to Paul in Romans chapter 12 verse 2. It is good, pleasing, no? Tanahan natin na, palukod So don't copy, basa na nato sa Romans chapter 12 verse 2 sa NLT translation. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you. Tuguti ang Ginoo nga mo bago sa imong kinabuhi into a new person by changing the way you think. Many times ato na nag-emphasize diri kay magsugod yun na tanan sa atong panghunahuna. Alright, magsugod tanan sa hunahuna. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good, that's number 1, how good, pleasing, and perfect His will really is. So klaro gyud nga ang kabubuton daw sa Ginoo good, maayo para sa atong tanan. Pleasing, makapalipay saya o kanato po, makahatag og kalipay, and then perfect. You see that? So ang kabubuton sa Ginoo, perfecto yun na para sa itong tanan. Pero take note, bago ta makasabot, bago ta maka-experience sa good, pleasing, and perfect will of God, kinahanglan sa magpabag-o sa atong hunahuna. Kinahanglan sa magpa-renew sa atong hunahuna, magpa-transform sa Ginoo, bago ta makasabot ng ang will sa Ginoo good, pleasing, and perfect. So sana ato nang masabtan. And then we considered it as a gift from God because in Christ He allowed us to know, discover, and understand His will sa atong kinabuhi through the Bible. Nya ang Biblia mo ni ang revelation. Mo ni gitawag og revelation og explanation sa entire will kabubuton sa Ginoo. So kung gusto ta makahibalo sa kabubuton sa Ginoo, ato agyong basahon, ato ang tun-an ang Biblia. Amen ba? Kay usbon ako ang Biblia diya gisulat mo na yung revelation and explanation sa kabubuton sa Ginoo. Today, we are so grateful, mas mapasalamaton ta because as church or ecclesia, matag believers, matag usa kanato dinhi as God's children by faith in Christ, nasabtan na nato, na-discover na nato, na-experience na nato ang pinakauna o most important will of God sa atong kinabuhi. And that is to know and believe the Lord Jesus Christ, His Son. Amen ba? Mao na pinakauna o pinaka-the best, pinaka-importanteng kabubuton sa atong langit ng Amahan para sa atong tanan kanang muila o mutuo ta sa iyang anak na si Jesus. Now, very clear na sa John chapter 6 verse 38 to 40. Nadara, palukot For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do what I want. Alright, next slide And this is the will of God. Take note ha. And this is the will of God. Makita na sa John chapter 6, 38 to 40. And this is the will of God, that I should not lose even one of all those He has given me. Those na nagtuo na kay Kristo. But that I should raise them to eternal life. Yung eternal life, dari, balik-balik na nako ni from the Greek word ayunaia zoe, which means a life that God has given, and it is forever. So, ang eternal life nga itong nadawat forever, yun na. At the last day sa katapusan mga adlaw. Next slide. For it is my Father's will. Ganina, God's will. Nakanigi specific God for this. It is my Father's will. Kinsa daw makabubuton? Sa iyang Amahan. This is my Father's will that all who see His Son, you see that? And what? Believe in Him should have eternal life. So, ang kabubuton, muna yung ako ganina, ang pinakauna o pinaka-importanteng kabubuton sa Ginoo, mo ang muilata o mutuo ta sa iyang anak niya. Klaro yun na din ha. Unya, pag mutuo o muilata kay Kristo, mutuo ta, naatay makadawat ta o kinabuhing walay katapusan. Kaduhang ibanggit ang eternal life nga praise. Gaganina sa tong previous verse. And then, karon ibalik na pod sa ni John sa eternal kaning eternal life nga words, right, nga from ayunaia zoe sa Greek.
But pasabot nga tanan nituo, tanan nakaila kay Kristo, kita nituo naman ta natay kinabuhing walay katapusan. Amen ba? Amen. So sana ato anang masabtan. Alright? Nya makita nato din na nga si Jesus is really our example to follow kay siya mismo ni sunod siya sa kabubuton sa Dios. So siya mismo si Jesus ni sunod pud siya sa kabubuton sa iyang amahan. Amen ba? So siya po, makita nato nga is an example to follow for all of us kay siya, nisunod siya. Ug mo na challenge sa tuwa nga musunod po ta sa kabubuton sa atong amahan. Alright? And his example of obedience that it doesn't make him less. Pero na to ha, theologically, ang iyang pagsunod sa iyang amahan, dili na abot pasabot nga ni gamay siya, naging less siya, or di na siya Ginoo. Alright? Gusto lang niya ipakita sa atong tanan kung unsa kay importante ang pagsunod sa kabubuton sa amahan sa Ginoo nga adunay advantages, adunay good things and blessings if we follow and we obey God's will. Klaro yun na. Amen ba? Amen. So kanina, as the bread of life niya. When you look at the context, makita ninyo diha, nag-emphasize diha ni John nga si Jesus siya pod ang bread of life. But pasabot na kung siya ang bread of life, kung na kay Kristo, naay kay tinuod na katagbawan. Amen ba? Kung si Jesus maangko nimo mutuo ka sa iyaha as the bread of life, muhatag na sa atoa tanan nga mutuo kaniya, muhatag na kanato og katagbawan, satisfaction, muhatag na kasiguraduhan nga dili ta mahutdan, dili ta makulangan, dili ta makapsan og pagkaon nga physical o pagkaon nga spiritual food kay si Jesus man pod mismo ang the living word of God. Siya nga to ang bread of life, siya pod ang ato ang living word of God, buhi nga pulong sa Dios. Ug labaw sa tanan, ilang katagbawan, kasiguraduhan, napoy kaluwasan, klaro yun na eternal life. Balik-balik nato na diri kay importante kayo na kay daghan dili ra ba maayo ang panghitabo sa atong palibot karon galain ang panahon mo na yun ang ganyan sa atong prayer time. Importante nga siguruhon nato nga mituog, may recognize na kita kay Jesus. Sana ato anang masabtan og naay kaluwasan diha kang Jesus. Apart from Jesus wala pod, klaro pod na dili relihiyon kun dili relasyon sa Ginoo. That's why ang sumpay sa verse 39, but Jesus should raise them all who believe to eternal life at the last day. So klaro gyud na sa katapusang mga adlaw, ang last day da ginamin adlaw nga paghukom o evaluation kay para sa tuwa ang judgment nato evaluation man, di naman paghukom nga moadto patag impierno. Ug ang Greek sa word na last day, kanang phrase na last day da iskatos hemera. Wala na nako nabutan niya, but iskatos hemera ini nya sa English na the day of judgment. Pero kitang tanan kasabot naman ta na we are already secured eternally. Amen ba? Na Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation to hell. Kay pamutano ka sa Greek katong condemnation dito, ang ginamin niya punishment and condemnation to hell. Alright, so wala na taana, sirado ng impyerno para sa atong tanan nga na kay Kristo. Palakpakan nato siya. Ang kusog na palakpak para sa iya. Sana ato na masabtan. Pastor, masipyat magyapon ta. Klaro gyapon na, masipyat ta, nasipyat lang ta pero mga anak gyapon tas Ginoo. Amen ba? Sirado gyapon impyerno para sa atong tanan. Klaro yun na, kay di man to laban bawi dito. For those, there is now no condemnation to hell for those who are in Christ. Pero, exclusive lang siya sa mga in Christ Jesus. Exclusive lang siya para sa mga tinuod na nga believers. Para sa tinuod nga nagdawat kay Jesus. Ang tawag na inclusion theology. Inclusion. Although, it sounds unfair. Unfair man, di man. Kuha na Ginoo kay kamuraman. Kamo kita nga nituo. Pero, ang Ginoo, gi-offer gyapon niya sa tanan. So kung ang ubang mga tao sa itong palibot, mutuo sila, mo-recognize sila kay Jesus, mapares na po silang status sa ato. Are you listening? Sana ito na masabtan. Muna itong status karon under the new covenant of grace, sarado ng impyerno para sa itong tanan. Amen ba? Pero usbo na ako, kay mayon na po sila nga, mga abuso na mo, wa man ta nag-abuso, kay nakasabot man ta, Romans chapter 6, verse 1, dili naman, abot ba pasabot kay naluwas mo sa grasya o nakaabudan siya ang grasya Ginoo mapadayon mo sa Pablo? Of course not. Klaro na po. For sin is no longer our master but Christ. Klaro na po na sa tua. Nalay mga panahon masipyat ta kay wa pa man nag-glorify atong body. Alright, sana ato nang masabtan. Pero lahi po nang magsipyat-sipyat tuyo-tuyoon. Lahi po na. Huwag mo na usay. Ingon ako sa inyo nga usahay, makaanit ang correction, makaanit ang rebuke, and even makaanit ang kanang disiplina gikan sa Ginoo. Sa nato anang masabtan. Kay na may disiplina. Tungod kay, ako nasulti ka ganina, tungod kay tinuod jud puta nga mga anak sa Ginoo. Amen ba?
Mura ko atong mga anak sa balay, disiplinahon nato itong mga anak, kay tinuod man nato sila mga anak, concern man ta sila ha. Are you following? Amen. Pero guwa tay di nato mga anak, kung matay paki. So sana to nang nasaktan. Mo po na sa Ginoo. Now, ang pangutana nako, no, I'm not saying and I'm not doubting sa inyong kaluwasan, pangutana lang ko para sigurado ta, do you already believe Jesus? Amen ba? Para klaro ta ba? Okay? Yung mga bata, yung ganina at age of accountability, 7 years old. So sana may istoryahan nato na sila. Kaya makasabot na lang sila. Sana nato na masabtan. So kung sigurado na gyutang nituo nakasabot sa finished work of Christ on the cross, sigurado na pod nga sirado ng impierno alang kanatong tanan. Klaro yun na. Sana nato na masabtan. Klaro na sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5 and then 8 to 9. Ano ba dati? Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Klaro yun na diya. Mark 16 verse 16 na yun, no? Kung refuse ka nga mutuo, you will be condemned. Klaro, pero kung mutuo ka, maluwas ka. Of course, baptism ka nang ginahisgutan nga baptism dara, later na, pero nituo nakadaan. Kaya ang bautismo, di man na may makaluwas sa tuwa. Alright, ang nakaluwas sa tuwa, katong atong pagtuo kay Kristo, niya, tuod kay nituo ta, mo nang magpabautismo ta. Dili para magpa-transfer og relihiyon. Because baptism means baptizo in Greek, to dip in, meaning pag ilunod ka, imo nang gisurrender, imong karaang kinabuhi sa Ginoo, and then pag muhawas ka, bag-o na pong kinabuhi diya sa Ginoo. Amen ba? Muna ibut pasabot sa baptism, pero dili na mo nakaluwas nato, ha? Haro? Dili na mo nakaluwas. Ang ato ra yung pagtuo, pagsabot sa gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Alright? Sana ato na masabtan. Sinapa natin itong sa Ephesians chapter 2. Okay, God saved you by His special favor. Sa NLT translation, magulis. Sa mga translation, gracia. God saved you by His grace. Nya, kanang grace is from the Greek word charis. Balik-balik na po na ako na sa inyo hadre, which means a special favor, not just unmerited favor or pabor nga wala nato gihaguan, pero special gyud nga pabor gikan sa Ginoo. And when you believe, okay, God saved you by His special favor, by His grace when you believe. O you see that? Kadiyang mutuo ka, and you can take credit for this. It is a gift from God. Umabitaw ng atong gidawat kay regalo man. Kinamo ko yung mga arguments karon nga wala may naluwas sa pagdawat, wala may verses nga naluwas ka tungod kay nagdawat ka. Ang essence nato anong pagdawat, nagdawat ta, gidawat nato si Kristo, gituuhan nato siya, gisabot nato iyang gibot sa krus. Nagyo na pagdawat kay regalo man. Do you follow? Amen. Gift man, gift from God. Ang kanang kaluwasan, regalo. So kung regalo atong ginadawat, munang natay essence, natay word ginagamit, nagdawat na kas Ginoo, nagdawat na kay Kristo, atong siyang ginadawat, kay regalo man siya sa amahan. Do you follow? Regalo man siya para sa tuang tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave, gihatag, so atong dawaton. Pero of course, kompleto na, di lang dawaton, kung dili, nituo yun ta, o nisabot ta, sa yung gibuhat dito sa cross sa Calvario. Munang naluwas ta. Next slide, dapat sa 8 to 9, salvation is not a reward for the good things we have done. Oh. Klaro yun na ha, ang kaluwasan, although review lang nato ni, pero importante ni, ang kaluwasan nato, dili na siya reward, kay naghimo tag maayo. O dili po nitungod kay naghimo tag maayo, munang naluwas ta. Klaro yun na, grasya na yun ang kaluwasan. Kaya kung na kay gibuhat, di na nagrasya. Amen ba? Sa nato na masabtan. Kinsa may nagbuhat, kinsa nag-perform, si Jesus dito sa cross. So none of us can boast about it. Di ta makaprab, di ta makapanghinambog kay nagyaguan ako na akong kaluwasan, faithful kayo ko, mahinampuon kayo ko, gusto ko mabasa Bible, daga kong na-memorize nga verses, di man nadautan, tama man na siya. Pero ang kaluwasan nato, dili tungod kay nakabuhat ana. Ang atong kaluwasan tungod ra gyud na kay nituo ta kay Jesus, nothing less, nothing more to add. Amen ba? Amen. Sa nato anang masabtan. Alright? Another specific and scriptural will of God aside atong muilata o mutuo ta kay Kristo. Number 2, to submit to the authority and superiority of Jesus over our lives as our new master over sin and its dominion. Romans chapter 6 verse 14. Mga verses lang ang pambutang diya. Number 2, to submit to the authority and superiority of Jesus sa atong kinabuhi. Romans chapter 6 verse 14. Sin is no longer your master. Laro? Sin is no longer your master. Ang sumpay sa mga translation, but Jesus, si Jesus na itong master karon mo nang dili na sala.
O mo nang di na tinuod ng ginasulti sa uban, nga naluwas ka sa grasya, mapatuyang ka sa itong gibati gihapon, maghimo gihapon tag karaang mga activities or mga ginabuhat na ito, dili maayo sa una, di na tinuod. Kaya nga naman, di naman na mga itong master karon. Si Jesus naman, na naman tay new identity, na natay new position, new standing before God. Sana ito na masabtan. For you are no longer subject to the law, the Mosaic law and its demands, which enslaves you. Okay, siyempre, enslave magyuta. Labi na panahon kaniadto la Moises, under the old covenant of law, slave kay sila. Wag nakatuman sila. Ngunang, kung ang basis atong kaluwasan, ang balaod, wag gyud maluwas nato. Ngunang, grasya ra gyud ang kaluwasan. Grasya gyud sa Ginoo. Instead, you are free by God's grace or favor. You are, sa ubang translation, you are no longer under the law, but under the freedom of God's amazing grace. Sana ito anang masabtan. So as we submit, as we accept His authority sa atong kinabuhi, molesten po ang gahom sa sala sa atong kinabuhi. Take note of that. Importante kayo na as we submit and accept the authority of Jesus over our lives, molesten po ang gahom sa sala sa atong kinabuhi. Molesten pod ang kanabitong desires nato nga magbuhat og dili maayo. Molesten pod ang desire nato nga mupadayon sa mga di mao natong ginabuhat kaniadto kay di naman ta mao, di na ta wala naman ta ato gihaw-as naman tas Ginoo. So sana ato nang masabtan. So ang sikreto di ay ang submission and acceptance sa authority and superiority of Jesus atong kinabuhi. That's why ginatawag nato siya Lord. We call Him Lord. Amen ba? Lord, Adonai, Ginoo, Master. Sana ato ang masabtan. So kung Master nato siya ato ang pasundon, siya atong sundon, siya atong siya ang dapat magkinabuhi sa atong kinasuluran. In fact, itanggal na gani ni Jesus ang epekto sa sala sa atong kinabuhi. Gitanggal na niya. Therefore, ang tambal sa sala o sa tendency nga magpakasala is the attitude in submission to the authority of Jesus as our new Master. Amen ba? Sana ato na masabtan. Kung masabtan na gini sa mga Kristohanon, no, muna makaiwas ka ng mga butang na dili mayo. In other words, kaniadto ang atong master, ang atong sarili, nga ang atong gina-feed kung unsay gusto sa atong lawas, unsay pleasing, pleasurable sa atong lawas, sa atong flesh, karon dili na kay nakasabot naman ta kay hanuman anatay new master and anatay new master. Dili natong kaugalingon kung dili si Jesus na. Siya na ang atong gina-please. Sana ato nang nasabtan. Amen ba? Now, number 3, kamubuton sa Ginoo to let Jesus live, perform, and produce through our lives. Siya ang atong tugutan nga magkinabuhi, maningkamot, o mamunga, pinaagi sa atong kinabuhi. Kaya sabi ang tinuod nato nga performer, sa atong tinuod nga producer, doer. Nga ako po niyang gi-share po sa ato ang sa mong institutional demo last Friday para ma-remind ang tanan kay nabi tendency sa academe labi nagtaas na credentials na ay tendency ba nga kanang murag nahimo na ko ni kaya na ko ni kay bright ko hawd ko taas ko nahuman na bitaw ang tinuod dili gyud na no wa gitay ka panghambog kay ngano man ang Ginoo si Jesus may atong tinuod nga performer producer. Amen ba? Doer. So kung naman tay mga nabuhat para sa Ginoo, para sa mga tao sa itong palibot, tungod na kay si Jesus nagkinabuhi, siya ang nag-work, nag-produce, nag-perform, pinaagi sa itong life. Amen ba? So sana ito na masabtan. Sana i-remind nato itong kaugalingon kanunay. Sa John chapter 15 verse 5, giingan niya yung mga disciples nga, I am the vine, no? Ako ang punuan. Of course, it's a metaphorical statement. I am the vine, ako ang punuan, and you are the branches, sanga. Para po ni sa tuwa karon as His followers and children of God, those who remain in me, but pasabot, connection, deep, meaning consistency of deep connection, relationship to Him as their master. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Oh, you see that? Much produce, much fruit. Those who remain in me and I in them, unsay but pasabot ana, deep connection, consistent connection, consistent relationship kay Jesus. Kumusta itong relasyon sa Ginoo? Okay? So those who remain in me, unsya, you will bear much fruit. Unsa man ang mga bunga, fruit of good deeds, fruit of service to God, nga makaalagad ta, di ba? Makasangyaw ta, makashare ta sa kamaayo sa Ginoo, fruit of good character,
fruit of good reputation and testimony. Anato na masabtan, fruits of good and growing disciples and learners. Kung makaroon ta opportunity, makasangyaw ta, unya maka-disciple ta, muna mga bunga po na siya. Kita, mga bunga mapunta sa mga tao nga nag-disciple nato kaniadto. O, di ba? Ug mo na panahon na ni karon nga kita pod ato na po nang i-share ato natun-an sa uban ug mo-disciple na punta sa grasya sa Ginoo. Unya mag-ampo ta nga Lord, i-lead ko sa mga tao nga pwede na ako ma-ministeryohan sa mga in every opportunity, masiran, labi na gyud atong mga anak gyud mo nato unahon. Alright? Sana ato labi na nga nahabang gadako sila. Sana ato nang masabtan. Okay, klaro gyud na. So very clear nga He is the one who is really working, producing in us as we remain connected and related to Him. So ato nang yung i-allow ang Ginoo nga mo kinabuhi pinagi sa ato ang kinabuhi. Amen ba? I-allow nato si Jesus na siya mo perform, siya mo magkinabuhi, siya mo produce pinagi sa atong kinabuhi. Na kung ato nang buhaton, di kita makapagyabang, di ta makapanghambog. Amen? Kay makita man nato, ma-realize man nato nga siya man na naglihok sa atong kinabuhi. Sana nato na masabtan. That's why, kung na mga times, na mga panahon nga murag matempta, magyabang, matempta nga murag magpahambog sa atong kaugalingong kusog, i-remind na nato itong sarili nga, oops, ay kalimot, si Jesus atong tinuod nga performer. Siya atong tinuod nga doer. Siya atong tinuod nga producer. Amen ba? Amen. Sana ato na masabtan. So grace will always lead us to God, will always lead us to Jesus. Sana ato anang masabtan. And that's why importante kay na nga masabtan nato na. Okay? Importante jud kaayo. Kay para masabtan nato nga ang tanan nato mabuhat o tanan mga good things in us naga-overflow lang na tungod sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Tungod kay abundansya ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi, naga-overflow to nga mga bunga, nga mga maayo, good things sa atong kinabuhi. In fact, even sa atong kaluwasan, si Jesus gyapon ang bida. Tama? Si Jesus, wala gyud siya ra gyud. Sana ito na masabtan. Of course, initiative sa atong Heavenly Father, witnessed by the Holy Spirit. Makita nato ang nag-function fully ang the Triune God, no? Ato ang gituuhan, the foundation of Christianity. Si Jesus may bida nagpalansang, initiative sa atong Heavenly Father, unya ang witness atong kalawasan ang Holy Spirit. Siya pod karon ang ni-indwell sa tua nga timailhan nga tinuod natang mga Kristohanon o mga anak sa Ginoo kay nag-indwell man ta gipuy-an jud ta sa Holy Spirit. Amen ba? So sana ato nang masabtan. Now, theologically speaking, usahay source po sa argument, usahay nga, kinsa ba daw ang nasa ato ron? Kaya nga nung padawaton na ta kay Kristo, dawata si Jesus. So, asa man si Jesus karon nasa kong heart? Si Jesus ba ang nasa mong heart? Theologically speaking, nga biblically, ang nasa atong heart, ang nasa atong kinasuluran, ang Holy Spirit. Alright? Nituot ta kay Jesus, nidawat ta kay Jesus, pero ang musulod mo indwell sa tua ang Holy Spirit. Sana ito na masabtan. Kaya si Jesus na naman siya at the right hand of the Father karon niya ginahulat nato ang mubalik. Do you follow? Amen. So si ang Holy Spirit mo nasa tong kinasuluran. Ug di po na tinud kay istorya mi sa among mga pastors dito kagahapon ba sa Turil. Namin isgutan kay naamang koy mga grupo-grupo karon nga kani bitaw mas slaying o kani mga receive the Holy Spirit ay mga programa nga patawagon sila sa altar unya mga Kristohano na ang uban niya mingon nga receive the Holy Spirit. Anong padawaton pamatag Holy Spirit nga biblically, theologically, sa dihang mutuo ko kay Kristo, mudawat siya bilang Ginoo maluluwas ang kinabuhi. The Bible says the Holy Spirit will live in you, will indwell in you, and it is forever. Klaro man, John chapter 14, verse 26 to 27. Niklaro ng Jesus nga the Holy Spirit, the third person of the Triune God, will be with you forever. Amen. So, theologically speaking, ang Holy Spirit naa na sa itong kinasuluran. Mo na nag-indwell sa ito. How come nga dawaton pagbalik? Do you follow? Importante na ba? No, doctrinal ba na? Importante kayo na. Labi na nang mag-careful po tayo ng manawag tag Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Ganong imo ba mga tawagon nga na naman sa imong kinasuluran? Do you follow? Are you listening? Amen. Importante na ba? No, tawagon pa man. Nga na naman sa imong kinasuluran. Pag imo magawang tawagon, but pasabot layo, nasa layo, far ba? Murag ang relasyon ni Muslim, layo po kay tawagon pa. No. Under the new covenant of grace, we are close to God because of Jesus. Because we are one with Jesus and we are now in Christ Jesus.
1 John chapter 4 verse 17, as Jesus is, so are we in this world. See that? So kung si Jesus close sa iyang Father, close po tas Ginoo. Amen ba? Amen. Kung si Jesus, paminawon sa iyang Amahan, paminawon po ta, that's our privilege because we are now in Christ Jesus. Pumita nang every time mo duol ta sa Ginoo, ang makita na sa atong langit ng Amahan si Jesus. Na naman ta, si Jesus ni. Nata diri sa iyaw, we are now in Him. One with Him. So makita kanunay sa tuang langit ng Amahan si Jesus. Mao nang makaduol ta kanunay sa Ginoo sinatay mga kasipiyatan. Kaya nga naman every time nga muduol ta sa Ginoo makita sa ato langit tong Amahan sa tuwa si Jesus man. And therefore we are justified always because of Jesus. And take note because of Jesus. Dili tungod kay maayo ta buutan ta natay gibuhat nagpalo ta sa 10 commandments. No. Mo ni mensahe sa grasya. Sana ato ana masabtan. Sana ato masabtan. Of course wa ta nang judge diri. Alright, wa pa ta nag-discriminate. Di man ni judgment ato Nag-comment lang ta o nagbarog lang ta kung saan tama. Ang pagbarog sa kung saan tama, dili man na ng judge ta. Nagbarog lang ta kung saan tama, kung sa ato hibaluan, sukad pas una nga ato nasabtan, nagipasabot sa tuas Ginoo, ato lang gibarugan. Ang tawag na conviction. Di ba follow? Sana ato na masabtan. Pero wa ta nang away din Wala mo din sila pag mo react ta, mo surya ta, mo barog ta sa kamatuoran, gina sa away ta, wa man minangaway. Alright? Nagbarog lang mi sa among nasabtan, sumala sa among nasabtan o nadungog sukad pas una o conviction sa Ginoo sa among kinabuhi. Okay? Kaya the Bible says very clear si Jesus mismo, the Holy Spirit will indwell in you and His presence is forever sa imuha. So sana ato na masabtan. Alright? Sige, padayon ta. Now, number 4, wapit na ito man, duha na lang. Number 4, nga kabubuton sa Ginoo, importante na ito masabtan, to follow the example of Jesus set for us by pursuing God's will, which is good, which is good, pleasing, and perfect. Pursuing what is good, pursuing what is good, unya pursue na to nga malipay yun ang Ginoo sa atong kinabuhi by not using our freedom in Christ to cling for evil. And aron magpadayon sa pagbuhat og dili tama kay nakasabot naman pud ta ana. To the extent nga wala natay kalainan sa mga unbelievers. So we have to make a difference. Amen? Sana ato na masabtan. By pursuing the kind of life that God intends for all of us that inherits God's blessing. 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12 and 15, 16. Importante kayo ni, balong basahon nato ni. Dear brothers, 1 Peter 2, 11 to 12, and then ambak ta sa 15 to 16. Okay? Mga nato itong basahan. Dear brothers and sisters, you are foreigners and aliens here. Ay ginagisgot man siya ato mga bisita nila kaniadto But di nato muna itong focus So I warn you, ingon si Peter, so I warn you to keep away from evil desires because they fight against your very soul. So you see that? Very clear yun dali nga. Giwarningan ni Peter ang mga believers, okay, sa yung time kaniadto, including us today, nga ang must keep away ta from evil desires, mga tinguha nga dili maayo because they fight against your very souls. Dili naman sa musibo, kay lahi naman ang imong spirito, na naman kay Ginoo sa imong kinabuhi, na naman kay Holy Spirit, so magsumpaki yun na siya. Verse 12, sige te. Be careful, masumpay, be careful how you live among your unbelieving neighbors. Unya, kung mo tanawon by context, unya, tanawon ni mga ubang translations as in neighbor yun mga kasiningan, literally, silingan yun. Labi na mga unbelieving or unbelievers. So, ino siya, very klaro kaya, be careful, be watchful sa ubang translation. Sa ubang translation, be resilient or be wise. You live, but the way you live among your unbelieving neighbors, even if they accuse you of doing wrong, kaya naman gimausahe nga, di ba? I-accuse ka, ato mga tao sa itong palibot, they will see your honorable behavior. They will see your honorable behavior. Sa mga translation, they will see your good behavior. So, maski dautan ta, maski usahay ka ng comment sa tuag, dili mao nga, dili yun na kita na, o ginato nagibuhat, or unsa man, o sila kaila sa tuag. Pero pag makita nila, manotice nila ito, maayong kinaiya, they will believe and give honor to God. O, you see that? Mutuo po sila. Kaya kanang atong pagkinabuhi, pag maging careful ta, mo resulta po na nga mga tao sa itong palibot nga nagatanaw sa itong kinabuhi, mo pasalamat po na sila, mo hatag po ng honor sila, o mutuo po na sila sa Ginoo. You see that? So that's why ato ang
gamiton atong freedom in such a way nga ma-honor gihapon nato ang Ginoo. Kay naman tayo freedom in Christ. Sa pagkinabuhi o karong, napay sumpay din. Verse 15 to 16, it is God's will that your good lives, ganako ang translations, kay diretso ba? Okay, klaro yun ang mga wordings. It is God's will. Klaro ha? So, kabubuton din na sa Ginoo. It is God's will that your good lives should silence those who make foolish accusations against you. Klaro? Amen? So, kung nasa yung mga foolish accusations towards us, masilent sila, mapahilom sila, kaya nga naman, makita man nila nga maayo man ang nagagawas sa atong kinabuhi. Maayo man ang nagagawas sa atong pagkinabuhi. Do you follow? Klaro kayo, no? Of course, ang kaning good lives diri tuod ni kay nanatay Kristo sa atong kinabuhi ha, basig mo misinterpret na pud sa kadaghanan nga good lives importante ring maayong kinabuhi, maghimo maayo para maluwas. Wala na kay naluwas ng context ani. By context referring ni ginasultian ani mga naluwas na. Alright, gi-remind ni Apostle Peter mga believers during that time ug sa atong time karon nga atong maayong kinabuhi. Pag i-apply nato ang pulong sa Ginoo, sundo nato ang pulong sa Ginoo, nya pag musunod ta sa kabubuton sa Ginoo, magmaayo man gyud ang kinabuhi. Amen ba? Magmaayo man gyud ang kinabuhi. Unya mo na mo pahilom sa those who make foolish accusations against us. Labi na sa devil, kay ang devil ba mo accuse pud sa tuwa. Di na ka namali ka, nasipyat ka, di na ka paminahon sa Ginoo. Di na ka makaampo. Wala nimo kan simuha, mana ba ng devil. Pero no, inang devil, no. Nasipyat lang ko, but it doesn't mean na break na among relasyon sa Ginoo. Anak gyapon ko sa Ginoo karon. Amen ba? Ya kumingon ang devil nga, may perno na ko. No. Romans 8:1, there is now no condemnation. Hawa ng devil si panungog na to. Sungog mo ng devil sa una-una. Kung mapapildi ka mo na malain na nato ang pagkuan, di ba? Mga pagbati. Anyway, sige padayon ta. You are not slaves. You are free. You see that? Muna gitawag of our freedom in Christ Jesus. 1 Peter 2:15 to 16 ani. You are not slaves, you are free. But your freedom is not an excuse to do what? Klaro ha? That's why NLT translation is very clear. Klaro kayo. Nawa natin kinahanglan dungag pa ana. Klaro naman. Ang ato dang freedom diha kang Kristo gitagantag kagawasan nga mubuhat sa bisag unsang mga butang. Pero di nato nahimuon nga excuse nga mohimong tagdautan. Amen ba? Klaro gyud na. You are free to live as God's slaves. Kay ngano man, lahi na atong master, ang Ginoo na. So sana ang atong kagawasan karon nakanindot natay kagawasan nga moalagad sa atong tinuod nga master. Na natay kagawasan karon atong gamiton atong kagawasan para sa pag-alagad sa atong Ginoo. Amen ba? Sana ato anang masabtan. And lastly, before I close, alas 11:05 patastas pa oras, no? Number 5, gentleness and self-control. Lagang kayo dapat i-control mga pagbati nato, mga ato ang appetite, pa dita magsakit-sakit o uban pa, no? Ato ang mga emotion. And then here there is no conflict with the law. You notice this. Importante ni. Nganong lingon man si Paul, there is no conflict with the law. Ato mga bunga sa Holy Spirit. Kung magmanifesto, there's no conflict with the law. You know why? There's no conflict with the law because it means dili ta mahimong lawless. Amen? Dili ta mahimong lawless. Walay conflict kay pag magmanifest ang mga fruits of the Holy Spirit sa itong kinabuhi, di man ta mahimong lawless. Ibig sabihin, mas musunod hinuon ta sa balaod. Mas musunod hinuon ta kung unsay dapat natong buhaton o mas musunod hinuon ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? So kung i-allow nato ang Holy Spirit na mag-work sa itong kinabuhi, di na tinuod ng exorcism sa uban nga kita daw magrasa grasya daw, kita daw nga nasa grasya, magpatuyang na, no, di na tinuod. Okay, sa fruit of the Holy Spirit, wa may nagpatuyang dito. Na magani self-control ang emphasis. Sana ito nang masabtan. And I hope you learned something this morning. Atong oras, alas 11. Jesus. I request everyone to please rise. And then let's come to the Lord in prayer. Bawat isa sa tuwa, magduol ta sa presensya sa Ginoo. And I believe with all my heart na may na po'y i-remind, isulti ang Ginoo sa ato ang kinabuhi karong adlaw. And simple lang challenge sa manimong response. Kung sa imong commitment nga buhaton karon para sa Ginoo. Always remember as bunako,
Ang pagtuman o ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mao na yung pinaka-the best na ang atong mabuhat. Samtang buhi pa ta diri sa kalibutan o samtang napata diri sa kalibutan. Sunda ang kabubuton sa Ginoo. His good, pleasing, and perfect will sa imong kinabuhi. As we bow down our heads, as we close our eyes, I will give you time to reflect, to introspect, to meditate, to muni-muni. Susiha, ipasusi sa Ginoo imong kasing-kasing karon. Kasing natin mga dapat na ito i-surrender sa Ginoo, o di kaya na ay mga butang na dapat na itong desisyonan na karon, na dapat musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nasayod ta nga pag musunod ta sa kabubuton sa Ginoo, magmaayo gyud ang resulta na, kaayuhan gyud na ang resulta na. O para gyud na sa ato ang kaayuhan. Kung magdagayday pod ang pinalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. But the challenge is follow and obey God's will, His will sa imong kinabuhi. Labaw sa tanan, salamat yun ta kay ang pinaka-importanting kabubuton sa amahan ato namang gisunod ug mo nang nituo na ta, midawat ug misabot na ta sa tanang gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Ug mo nang nahimo tang mga anak sa Ginoo karon. Hallelujah. That's your new identity, new status before God this time, today. Ilaw sa grasya. Let us pray. Father God in heaven, O God Almighty, once again, Lord, salamat yung kayo sa imong presensya. Salamat sa pag-istorya ka namo. Kung ang imong mga pulong, Lord, reminders ka namo, salamat sa imong mga reminders. Kung imong mga pulong, Lord, rebuke na ka namo, correction na ka namo. Salamat yapon, Ginoong Diyos. Salamat yun mi kay mga timailhan na imo yun mi mga anak, Lord God, na dili ka gusto, may salaag mi. Dili ka gusto nga maghimo mi mo padayon mi mo pursue sa mga butang na di nimo kabubuton. So Lord, once again as your people, thank you for your correction. Thank you for your rebuke. Thank you, Lord, for your reminders. Salamat even, Lord God, sa mga disiplina. Even, Lord God, sa mga negative things na nagkahitabo sa mong kinabuhi na mong gi-allow under your permissive will. Thank you because all things work together for our own good. Because you love us and you called us according to your purpose. Salamat kayo, our Heavenly Father, our Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kaya mo pag-ampog, ipasalamatan ka in Jesus' name. Amen. Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo.